Panginoon? Ilan yung mga visitors natin ngayon? Taas ang kamay. Yung first time visitor dito. Nasaan? First time. 1, 2. Okay, dalawa. Si Pastor Alex, matagal na to. Ayun, praise God. So, salamat sa Diyos. Sa apat na kaluluwa na tumanggap sa Panginoon noong Sunday. Amen, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Sabi nga, isa lang na mga kasalanan na nagsisi at tumanggap sa ating Panginoon, mga kapatid. Libo-libong anghel ang nagagalak. So, ibig sabihin, apat kayo mga kapatid. The angels are rejoicing. Amen. Dapat nagagalak din kayo dahil nababawasan na ang mga makasalanan sa mundong ito. Hello? O baka bumabalik kayo sa kasalanan. Praise God. Hallelujah. So, wala ba kayo napapansin mga kapatid sa kapaligiran natin halos araw-araw na ang lindol? Araw-araw. Imagine, lumindol sa Baguio. That was, hindi ko lang maalala, not yesterday, but the other days mga kapatid. Lumindol. At apektado ang Lingayen for magnitude 1. Medyo light lang mga kapatid. Then yesterday, ilan ang magnitude dito? Tulang ba? Sa Lingayen? Tulang daw mga kapatid. So, naramdaman nila, hindi ko naramdaman siguro, kilos ako ng kilos kahapon. Marami kaming ginagawa. Amen? So, hello. Diyan pa ba kayo? Meron po akong napakinggan na ikinakasal, hindi natuloy ang kasal dahil sa lindol. Diyan po sa partes ng Cebu. Nung gumaganyan na, sabi ng lindol, hindi lang kasal. Tumigil mga kapatid ng dahil sa lindol. Kaya kung kayo magpapakasal mga kapatid, may mga plano na kayo. Hindi na. Baka, alam nyo, yung intensity, yung araw-araw na lindol, totoo po yan dahil nakaprophesy, nakahula na yan mga kapatid, na bago dumating ang ating Panginoon ay magkakaroon ng gutom, pestilence, yung mga salot, at mga lindol sa bawat lugar mga kapatid. Nakahula na yan. So, kailan ang dating ni Lord? Kailan? Yan yung mga, yung mga nagbibigay ng date. September 23, 24. Nandito pa naman tayo. Mga kapatid, huwag po tayo magbibigay ng date. Kasi si Lord mismo, sinabi niya, ngunit walang nakakalam kundi ang Ama. Amen? Di ang mga anghel. Hindi nila alam kundi ang ating Panginoon ang nakakalam kung kailan siya babalik. Ang importante, nakahanda ka. Hello? Handa tayo na sasalubong sa Kanya. Handa tayo sa pagbabalik niya. Praise God. Hallelujah. Nandiyan pa ba yung pogi kong anak? Nandiyan pa? Okay, anak, tubig nga. Alam mo, pagpapalain ka ni Lord, anak. Praise God. Hallelujah. So, without any further delay, mga kapatid, lahat ng mga may Bibles up. Praise God. Bible nyo, nasaan? Mark chapter 8 and verse 31. Mark chapter 8 and verse 31. Bakit mayroon na email dyan? Okay. So, babasahin natin mga kapatid. Sino mayroong Tagalog na Bible dyan? Tagalog na Bible. Okay. Tagalog na Bible. Pastor Jimmy, okay, pakibasa mo, sister. Loud and clear. Mark chapter 8 verse 31. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. Okay. Praise the Lord. So, saglit lang mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Okay.
Praise the Lord. So tayo po'y manalangin mga kapatid bago ko pumunta sa ating mga importante pag-aaralan. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin. And we believe, O Lord, hallelujah, na nasa kalagitnaan ka namin, Ama. Hallelujah. At narito kami, Panginoon, upang makinig muli ng iyong mga salita. At magpalakas, Panginoon. Palakasin mo ang aming mga pananampalataya habang kami ay nag-aantay sa iyong muling pagbabalik. Minsan pa, Ama, hallelujah, nadalangin ko po, Panginoon, ang iyong paglalangis sa iyong lingkod. Gamitin mo ang sisidlang ito para sa iyong kapurihan, ang rima ng iyong mga salita, O God. Hallelujah, na ito po, Panginoon, mga salita mo, ay tulungan mo kami na ito po ay hindi po manakaw ng kaaway, O Lord Jesus. Pagkus, ang bawat salita mo, Panginoon, ay aming itatago sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. At dalangin po namin, O Diyos, hallelujah, na sa aming pakikinig, Panginoon, alisin mo ang mga sagabal, ang mga disturbance, alisin mo ang mga antok, alisin mo, Panginoon, yung mga bagay na hindi maganda, ang mga nonsense talks, O Lord Jesus, na hallelujah, ay alisin mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, hallelujah, cover us with your precious blood. And we pray, O Lord, hallelujah, na ang boses mo, Panginoon, hallelujah, at siya marinig sa umagang ito. Salamat po. These are our prayers, O God, in your wonderful name, Jesus. And we ask all these things. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. So dito mga kapatid, in verse 31, praise God, that the Son of Man must suffer many things. Maraming mga pagdurusa, maraming pagdadaanan ng ating Panginoon. Praise God. He will be rejected of the elders, and sabi niya rito, and of the chief priests and scribes, and be killed, and after 3 days, rise again. So makikita natin mga kapatid, yung pagdadaanan ng ating Panginoon. Hindi siya pumunta rito mga kapatid para sa comfort niya. Hindi. It is He was destined, naka-destined siya mga kapatid, for rejection, for suffering, to die. Amen? So sa umagang ito mga kapatid, ano yung reason? Bakit niya gagawin yon? Iiwanan niya yung trono, amen? Just for you. So, ang title natin mga kapatid sa umagang ito is, How Precious a Soul Must Be. And the other subtitle mga kapatid is The Value of Soul. Gaano ka kahalaga sa ating Panginoon? Gaano tayo kaimportante sa ating Panginoon? Ikaw at ako lumabas dito sa planetang ito. Amen? Lahat tayo rito mga kapatid ay niloob ng Diyos na binuhay ka para ma-experience mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. So dito mga kapatid, God has called us to battle. For the battlefield mga kapatid. We are not being called for comfort, but for suffering and to fulfill the Great Commission. Hello. Sa mga nabaptize nung last Sunday at nung nakarang Sunday pa mga kapatid, congratulations sa inyo. Bakit? Praise God. Kasi you obey the commandments of God. This is a command na tayo po mga kapatid, we need to repent and be baptized. Amen? In the name of Jesus Christ. So, akala ninyo, langit na agad Yes! Ang pangalan po natin nakasulat na sa aklat ng buhay the moment that you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Pero tandaan po natin mga kapatid, kinakailangan, lagi ko itong sinasabi, na mayroon tayong gagawin. Hindi po pwede mga kapatid na, baptize na ako, okay na ako, at ako pag nagkasala, I will repent and again and again and again. Magkakasala, repent and again and again. Mayroon tayong divine assignment na gagawin. Especially sa mga new converts natin mga kapatid. Praise God. Tandaan po natin, we are being called to preach the gospel. Teach all nation mga kapatid. Yan ang ating Great Commission. Na hindi dapat ito binabaliwala ng bawat believer na nandito. Hello? Imagine, nakakatuwa si Nanay Angelita po ba?
Angelita. Ilang taon na kayo, Nay? 61. Tama po ba? 61? Okay. Si nanay ay 16 lamang. Binaligtad yung 61. Okay. Pero makikita ninyo, soul winner siya. At ilan na yung dinala niya rito na nabaptized. Last is kasama si nanay sa nabaptized, 4 sila. Then the other weeks, mga kapatid, 3 yung nabaptized. So, sunod-sunod. Let us be reminded, mga kapatid, kailangan yung bibig mo na magsabi ng kabutihan ng Diyos. Na ipaliwanag mo sa kanila na mayroong Diyos na handang iligtas tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, Jesus was being rejected. Di ba nakita naman, di ba pag araw ng Semana Santa, mga kapatid, nakikita nyo si Jesus Christ, mga kapatid, yung pinapalabas, nandyan na nangangaral siya, nandyan, mga kapatid, na nagpipray siya, nandyan, mga kapatid, ng ating Panginoon, dumating sa point na siya po ay ipapako na sa krus. At nandun, mga kapatid, yung pag-alimura, pagdudura sa kanya, hinagupit siya, lahat tinanggap niya. Hindi nagreklamo ang ating Panginoon. Hello? Nakita pa kayong sinabi niya, teka muna. Ha? Huwag yung itutuloy yan. Bakit niyo ako pinapako? Kayo ang makasalanan, kayo dapat na nandito. Hindi. Hindi nagreklamo ang ating Panginoon. Kasi alam niya yung kanyang divine assignment. Alam niya bakit siya nandoon. Sa kalagayan, mga kapatid, na siya po, mga kapatid, bilang Diyos natin. Pero bumaba para magkaroon ka at ako ng kaligtasan. Amen? Nai-enjoy nyo ba yung binigay ng ating Panginoon? Hello? Nai-enjoy nyo ba ngayon, mga kapatid? Hello? Kasi alam niyo, mga kapatid, ba't ko tinatanong? There are times na hindi nyo naman mai-enjoy talaga. Kasi ang iba dyan magre-resist. Ang iba, sasabihin nila, sila na lang ang humayo, sila na lang ang mangaral, sila na lang ang magpagamit sa Panginoon. Hindi ganun, mga kapatid. Lahat tayo, we are being commanded na mag-akay ng kaluluwa. Bakit? Ang kaluluwa ay valuable. Masyadong napaka-importante, masyadong napakahalaga sa harapan ng Diyos. Di po ba ang sabi ng Biblia, makamtan mo man ang kayamanan sa mundong ito, kung mawawala naman ang kaluluwa mo. Ibig sabihin, mga kapatid, napakamahal ng iyong kaluluwa. Sabihin mo sa katabi mo, you are very expensive. Napaka-expensive mo. Matindi, mga kapatid, yung ating value o yung halaga natin sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya, bumaba pati ang ating Panginoon ng pababa. Dahil we are being, yung kaluluwa natin, mga kapatid, nakita ng Diyos, wala tayong kaligtasan. Hello? Pero dahil sa habag ng Diyos, dahil sa mga sufferings yung mga kapatid, naisip niya, that was a long time ago, na dapat mayroong gagawin para magkaroon tayo ng kaligtasan. At salamat sa Panginoon dahil inabutan tayo ng kaligtasan na yan. Na ikaw at ako, tumanggap tayo, hallelujah, sa ating Panginoon. So, handa ba kayo sa persecution? When you became a believer, kung dati-rati, mga kapatid, na ikaw ay nasa sanlibutan pa, hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoon, nariyan yung mga bagay na ginagawa mo na ayaw ng kalooban ng ating Panginoon, mga ginagawa natin na mali. Marami tayong kasalanan na ginagawa, mga kapatid. Pero ngayon, nung tumanggap ka sa ating Panginoon, hallelujah, nagbabago, may mga bagay na mababago sa'yo. At yan po, mga kapatid, ay ibig sabihin, nagbubunga ka. Hello? May mga bunga na lumalabas sa'yo. Nandyan na yung patience, nandyan na, mga kapatid, yung pag-ibig, nandyan na yung, di ba, mga kapatid, yung kaaway mo ng 40 years ago,
ang sama-sama ng kapwa mo na yan, mga kapatid, and yet nakuha mo na patawarin. Ibig sabihin, you have the fruit of the Spirit. Hello? Nagmamanifest na kahit ang sama ng sinabi sa'yo, pinagbintangan ka ng kung ano-ano, mga kapatid, and yet nagawa mong patawarin. Bakit? Because Jesus Christ already lives in you. Namumuhay ng ating Panginoon sa'yo. Hello? Yung Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, mga kapatid, nasa iyo na. Kaya very, very easy for you to forgive someone that offended you. Amen po ba? Napakadali para sa'yo. Hindi ka gaya dati, sinabihan ka lang yung pangit mo. 50 years na hindi kayo nagbati dahil ang sinabihan ka yung pangit-pangit mo. Pero ngayon, mga kapatid, kahit sabihan ka pa na, hindi ka lang pangit, panguka pa. Okay lang sa'yo. Bakit? Because you have the Word of God, and yung Word of God, I am fearfully and wonderfully made. Nakakatakot. Praise God. Ganyan po, mga kapatid, we are very quick to forgive. Because God is in us already. Napakadali. You remember na pinatay si Charlie Kirk? Anong sabi ng asawa niya? 1 week pa lang ata namamatay ang kanyang mister, mga kapatid, dahil binaril. Si Charlie Kirk, yung activist ata siya. Magaling siyang sa debate, mga kapatid, especially when it comes to the issues of life. Ang galing niya, mga kapatid. Nasagutin yung mga tanong ng mga tao na hindi nakakakilala kay Kristo, at napakahusay niya na sumagot, mga kapatid. But all of a sudden, pero prepared ang taong ito na siya ay mamatay para kay Kristo. Kayo ba? Ready ba kayo na mamatay para kay Kristo kagaya ni Charlie Kirk? Baka, nangangaral ka para ng Acts 2:38, meron ka ng mga shield. Mga kapatid. So itong taong ito, mga kapatid, ang tanong sa kanya, ano ang gusto mo na maalala ng tao sa'yo? So ang sagot ni Charlie Kirk, mga kapatid, yung maalala ko ng tao because of my courage. Yung tapang niya, kakaiba. Kaya niyang sumagot, mga kapatid, sa mga issues, sa mga questions ng mga LGBTQ, RST, UVWXYZ. Mga kapatid, ano pa? Yung mga questions about abortion, mga kapatid, sinasagot niya talaga. Issues about sa mga families, mga kapatid, sinasagot niya. And then, suddenly, yung araw ng kanyang kamatayan, pinatay siya, mga kapatid. Assassination. So, yung asawa niya, ang ganda, Miss America yun, mga kapatid, naging Miss America. At nung siya ay pinag-speech, mga kapatid, pinatayo siya, pinag-speech siya, isang bagay na naalala ko sa kanyang sinabi, yung taong pumatay sa kanyang asawa ay pinatawad na niya. Hello? Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon nung siya po ay napako sa krus, Lord, forgive them because they don't know what they are doing. Hindi nila naiintindihan ang kanilang ginagawa. So, ganun din, mga kapatid, praise God, ang naging kaisipan ni Mrs. Kirk, mga kapatid, may salita ng Diyos. Kaya kung sakaling meron nangyari sa inyo, persecution, nag-born again ka, tumanggap ka sa Panginoon, ang nanay mo, ang kapatid mo, asawa mo, maraming ibabatong mga pangit sa inyo. Isipin ninyo, mga kapatid, na kayo po ay pag-aari na ng ating Panginoon. Puwera na lang. Hello. Exception to the rule. Bakit? Kasi meron po mga born again na nga, nakakakitaan pa kayo, mga kapatid, ng mali. Born again ba yan? Ba't ganyan yan? Sagot pa rin ang sagot sa akin. Born again na yan? Bakit hanggang ngayon? Natotong it's pa rin yan. Bakit born again na yan? Ang hawak pa rin yan, bote ng red horse. Doon lang, mga kapatid, magkakaroon tayo ng problema. Kasi, iba po yung ikaw pinipersecute dahil nangangaral ka ng salita ng Diyos. Iba yung pinipersecute ka, mga kapatid, kasi gumagawa ka na ng tama. Iba po yun, mga kapatid. Kesa yung born again ka na, gumagawa ka pa rin ng mali. Hello?
Mga born again. Nandiyan pa ba kayo? Kailangan, pag tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, nakikita na po yung ilaw. Ano yung ilaw? Baka sabi ng mga batang ito na bagong new convert, kailangan ba namin magdala ng ilaw? Literal na ilaw. Ang ilaw po na sinasabi ko mga kapatid, especially sa ating mga newly convert mga kapatid, mga bagong baptized, yung ilaw mga kapatid, kung dati, hello, inuutosan ka ng nanay mo, sagot ka ng sagot, ngayon nakikita mga kapatid. Anak, maghugas ka nga anak ng plato, yan lang ba na kakaunti? Pwede bang dagdagan pa natin? Hugasan ko na rin pati yung, ha? Ha? Pati yung bahay natin, hugasan ko na rin ay. Ha? Hallelujah. Mayroong nababago. Ha? Tapos kung ikaw mga kapatid ay believer na, hallelujah, hindi ka na reklamador. Hindi ka na mga kapatid yung pasaway na, dati kang pasaway, ngayon nagsisikap ka na gawin yung tama. Hello, yung mga new convert natin dito. Hello, mga bata. Sino rito mareklamo pag inutusan ng nanay? Yun totoo lang. Ako kasi ganyan din ako eh. Ha? Nasaan mga kamay? Ba? Hindi lang kamay nakatago, pati ulo na. Ha? Kasi marami pong ganyan mga kapatid. Hallelujah. Kaya, bakit hindi natin naahakay si nanay, si tatay? Ha? Hindi natin naahakay yung ating mga kapatid, mga kapitbahay. Bakit hindi natin naahakay mga kapatid? Praise God, yung pala nasa atin ang problema. Hello. Sabi nga, let your light shine, that they may see your good works, and that they will glorify our God in heaven. Amen? Praise God. Ha? Yung natutuwa sila mga kapatid, na nakikita ka, ito si praise the Lord. Hallelujah. Ha? Hindi yung, ito na naman yung mga burn again. Ha? Nandito na naman yung mga burn again na yan, mga hallelujah, praise the Lord. Pero parehas pa rin. Sabi nga, buhay Kristiyano ay di hallelujah lang. Hindi yung paglinggo, hallelujah tayo na hallelujah, praise the Lord. Pagdating ng Lunes hanggang Martes mga kapatid, iba na yung ginagawa natin. Ha? Hello? Remember, si Pablo, si Pedro, at si Stephen, sila po yung mga tao, mga kapatid, mga early Christians. Sila yung mga unang naging mga Christians, mga kapatid. Ang mga taong ito, lalo si Pablo, mga kapatid, ay isang murderer yan, mga kapatid, mamamatay tao. Pag nalaman niya na ikaw ay nag-serve kay Jesus Christ, papatayin ka. Pero mga kapatid, very matindi, very spectacular na tinatawag, kakaiba yung pagkatawag ni Pablo. Dahil si Pablo nagkaroon ng tinatawag na personal encounter sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa atin di naman ganun eh. Bakit? Sino rito ang tinawag ng Panginoon? Biglang lumiwanag. At pagkatapos ay sinabi, Jamie, itigil mo na yan. Ginagawa mong kasamaan. Sino po kayo, Lord? Ako si Jesus. Meron bang ganun dito? Meron bang ganun dito? Ganun ang pagkakatawag. Di ba hindi? Iba ang pagkakatawag dahil na broken heart. Na broken heart sa boyfriend, sa girlfriend, umiyak, yung iba mapapakamatay na, kailan pa-baptize, nalaman na pag pala nag-suicide, pupunta ng impyerno, natakot, nagpa-baptize. Majority mga kapatid na nababaptize is yung may problema, may karamdaman. Hallelujah. So, sa atin po mga kapatid, na tumanggap sa ating Panginoon, and we are enjoying the privileges. Bakit? When you are under the umbrella of our Lord Jesus Christ, nandyan po yung provision, nandyan ang protection ng ating Panginoon. Lahat po yan binigay sa atin, nai-enjoy natin yung power, hallelujah, na nagmumula sa ating Panginoon. But the question is, ito yung tanong, kaya nyo bang i-handle yung mga tinatawag mga kapatid na pag kayo po ay inilagay sa labanan, sa battlefield? Ano yung battlefield mga kapatid? Praise God. Yung battlefield mga kapatid, pag nandyan na kayo sa season mga kapatid ng pagsusunod.
Yung nasa season ka ng mga kapatid na kagaya ni Pedro at ni Silas, mga kapatid, because they are declaring Jesus is Lord, mga kapatid. Praise God, sila po ay napupunta sa kulungan, sila po ay hinahampas, mga kapatid. Matindi ang kanilang mga pinagdaanan. Hello? Paano kung gano'n na yung kalagayan ninyo? Na kayo po, mga kapatid, ay nais ng Panginoon na sumugod. Ibig sabihin ng sugod, mga kapatid, nag-witnessing na kayo. Ha? Ang problema, pag hindi kayo handa sa witnessing, sa pag-share ng gospel. Dito, mga kapatid, praise God, ikaw at ako, valuable. Masyado tayong importante. Masyado tayong mahalaga sa ating Panginoon. At dahil masyado tayong mahalaga sa ating Panginoon, may ginamit ang Diyos para sa iyo at sa akin. May nananangin para sa iyo at para sa akin. Hello? Hindi, wala ka ngayon dito kung walang taong nananangin sa'yo. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Kaya magpasalamat tayo dahil may mga tao na lumuluhod sa presensya ng Diyos na nananalangin, Panginoon, yung mga tao hindi pa nakakakilala sa'yo. Lord, hipunin mo ang kanilang mga puso, idako mo sila sa katotohanan. May nananalangin, hindi nila kayo kilala. So dahil sa prayer na yan, mga kapatid, praise God, maraming kaluluwa. Kasi kailangan mayroong mananalangin. Mayroong mag-i-intercede kahit hindi mo kilala. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya sa ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoon, ito na yung battle na harapin natin. Mananalangin tayo sa Panginoon na mayroong uling gagamitin tayo na ipanalangin yung mga kaluluwa na wala pang kaligtasan. Dahil sila po ay masyadong importante sa harapan ng ating Panginoon. Nanay mo, tatay mo, huwag muna natin ilayo. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kapitbahay mo, mga kamag-anak mo. You need to reach out, mga kapatid. Gamitin mo ang social media. Mag-post tayo na mag-post patungkol, mga kapatid, sa mga pagbabalik ng ating Panginoon, sa mga encouragement. Kasi sa ngayon, mga kapatid, gamitin natin yung technology sa tamang paraan. Hindi natin gagamitin yung technology, mga kapatid, para ikakasira ng ating kaluluwa. Pero gamitin natin, samantalahin natin, mga kapatid, ang social media na ipangalap ang salita ng Diyos. Kasi yung panahon namin, hindi ganun kadali na mag-reach out. Ngayon, isang i-push mo lang, isang press mo lang, lalabas na agad, mga kapatid, yung mga post mo sa FB. Ako napakahilig ko, mga kapatid, na mag-post, especially para sa mga kaluluwa na hindi nila alam yung tungkol sa kaligtasan. I-share mo ang gospel. Makinig sila o hindi sila makinig, mga kapatid, nasa kanila na yan. Amen? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, whosoever lose his life for my sake will find it. Hello? Sino man, mga kapatid, ang yung ginagawa mo yung mga bagay, nangangaral ka, nagwi-witness ka, you are doing it for the Lord, mga kapatid. Praise God, lahat po na yan na ginagawa mo, hindi po mawawala ng kabuluhan. At kahit patayin ka, mga kapatid, dahil sa gospel, ito yung sinasabi niya, mga kapatid, you will find your life again. Ibabalik yan sa iyo ng Diyos. Hello, mga kapatid, sino rito ang naniniwala na mayroong katawang panlangit at may katawang impyerno? Pang-impyerno. Taas ang kamay. Oh. Sino ang naniniwala na mayroong katawang panlangit at may katawang din pang-impyerno? Ako lang ata. Sige, ako na lang naniniwala. Totoo yan, mga kapatid. Bakit? The reason why, mga kapatid, we are here. Nandito tayo sa mundong ito. Mga bata, makinig. Nandito tayo sa planetang ito, meron tayong laman at dugo. Itong laman at dugo, pwede itong, possible ito, na mamamatay talaga to. Pero mayroong maiiwan. Ano yun? Kaluluwa. Meron tayong kaluluwa.
At pag namatay ka mga kapatid at ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa tubig mga kapatid, tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and your personal Savior, praise God, pag namatay ka may katawang panlangit ka. Hello? Hindi kayong kaluluwa. May kakaiba, kaya nga sinabi ng mga kapatid na yung ating pong katawan ay hindi parang kagaya ngayon na nangungulubot, meron ng mga blemishes, meron ng mga wrinkles mga kapatid, mga spotless, lahat na lang. Ang pangit ng kutis natin dito sa planetang ito. Kahit lagyan mo pa ng magpahid ka ng Maxipil, number 100, hindi pa rin maikukumpara yung katawan na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Anong klase? Yung katawan natin mga kapatid ay 10 times younger na kagaya ng baby o yung sanggol. Ganon tayo magaganda. Hello? So, yun yung papalitan ng ating Panginoon. Yung corruptible body, itong katawang nabubulok, hello, ay papalitan ng ating Panginoon ng katawang hindi nabubulok. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya huwag niyo masyadong mahalin ang mga kutis ninyo. Ayokong maging kagaya ng mga iba na nangaral na maaarawan. Masisirang kutis ko yan. Wala pa naman akong pambili ng SPF 500. Yung SPF yung pinapaay para hindi ka bangitin. Sabi nga mga kapatid, huwag natin masyadong mag-focus. Okay naman yung inaalagaan mo yung katawan mo, pero kung masyado ka sa pag-aalaga ng katawan mo, to the point na ayaw mo na mag-witness, ayaw mo lumabas para lang mag-share ng gospel, then mas mahal mo ang sarili mo kesa sa divine assignment na pinapagawa ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So now you are a believer. Praise God! Tayo po'y mananampalataya na. Amen. At lahat po ng mananampalataya, hindi na po tayo pabebe. Okay, mga pabebe dyan. Sino rito yung mga pabebe? Basta ako, tuwing linggo lang ako aaten. Ayoko yung mga, gabay-gabay. Ayoko yan, ako gabay. Ako gabay tayo, gabay yan, babagayo. Say gabay ko, mimisa ak, mandugal ak, insan, man-worship ak, yada isip, insan sumputan na, ay andi manaya, mangan kami ni, ay insan sumputan na, alagar ko lay, simba, aliwa. Mga kapatid, yung buong linggo wag natin sayangin. Mag-share tayo mga kapatid. Kahit sa social media, hindi natin sila ma-reach out. Use social media to reach them out. Hindi lang yun. Pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, salamat kasi ang destination ko, heaven. Yes, heaven talaga mga kapatid. Pero mayroon kang gagawin. Yung na-experience mo na kabutihan, pagmamahal ng Diyos sa'yo, na niligtas ka mula dun sa alam mo. Ito, gusto mo ng langit. Ayaw mo. Sige, labas ka na iyo. Hindi ka pang langit. Diyan ka lang, diyan ka lang. Upo ka lang dyan. Okay, diyan ka lang ha. May gusto tumabi dyan. Tabihan nyo nga. Okay, praise God. So gusto natin mga kapatid ng langit. Pero tandaan po natin mga kapatid, praise God, na ang pagpunta ng langit mga kapatid, araw-araw tayo dapat, hello, na inaalam natin yung kalooban ng Diyos. Sino rito mga kapatid, ang matagal na sa Panginoon, hanggang ngayon, hindi pa rin kabisado ang Acts 2:38. Hello? Nanay Nieves, ikot nyo nga Acts 2:38. Diyan makikita kung talagang, huwag kayo magbubuklat. Acts 2:38. Malaka. No coaching.
Okay. Praise the Lord. May kulang lang ng konti. But Peter said unto them, repent and be baptized. Ha? Yung mga nasa likod dyan, walang nga natatanaw dyan. Ha? Sister Teng. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay, praise the Lord. Last na lang, tawag, Sister Del. Last na to, last na. Oh. Acts 2:38, one way to God. Acts 2:38, one way. Okay, that is the one way, mga kapatid, na ang tao ay, sabi ng Panginoon, mga kapatid, o ni Peter himself, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. So matagal na tayo, mga kapatid, dapat alam na natin, mga kapatid, ang Acts 2:38. Hello? We are apostolic. Pag sinabing apostolic, we are following apostles' doctrine. Yung doktrina ng mga apostoles, ginagawa natin, mga kapatid, sinusunod natin. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yung matagal na tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, dapat po, mga kapatid, hindi na tayo yung lagi na lang tayong sinusuyo, kinukuyong, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Hello, nandiyan pa ba kayo? Bakit parang may nakikita ako din nagsusuntukan na? Okay, magsuntukan dyan, mga kapatid. Nakakahiya. Believer pa naman tayo. Mga kapatid, sino rito gutom na? Taas ang kamay. Nakangiti kayo. Okay. Alam ko na yan. Silence means yes. Hindi kayo kumain sa bayan, no? Okay, so, okay. Hallelujah. Tandaan natin, ang Kristiyano, pati bayan ng loob. Hello? Pati bayan to ng loob. Na may marinig ka, mga kapatid. Marami sa akin experiences ko, mga kapatid. Marami akong mga naririnig na mga offending words, mga kapatid. And yet, mga kapatid, as you turn it over to our Lord Jesus Christ, once na tinurn over nyo sa Panginoon ang lahat ng inyong mga concerns, mga kapatid, then the Lord will lighten up your burden. Hello? Ang Diyos ang bahala, mga kapatid, para tayo po, mga kapatid, ay makapagpatuloy. Basta tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa Panginoon. Nangihina ka, nanlalambot ka, may problema ka, may karamdaman ka, huwag kang tatalikod sa Diyos. Hallelujah. Yan po yung susi, mga kapatid. No turning back. No turning back. No matter what. Kahit anong mangyari. Tandaan natin, di tayo pinangakuan ng Diyos. Pag naglingkod ka sa akin, sabi ng Panginoon, baka akala natin, yung paglilingkod sa Panginoon, puro blessing, puro mga sarap buhay. Hindi ng Panginoon. Bonus na lang pag natikman pa natin yung mga pagpapala. Pero tayo po ay tinawag ng ating Panginoon para gawin yung Great Commission. Ano yung Great Commission? Mag-share tayo ng gospel. Kaya yung ginagawa ni Nanay Angelita, inaakay niya rito ang kanyang mga apo, inaakay niya mga kapatid, yung mga kapitbahay niya. That is a Great Commission. Sama ka sa akin. Punta tayo sa church. As simple as that, mga kapatid. Napakasimple. Sama ka sa church. Ngayon, ilan na yung nabaptize? Marami na. Amen? As simple as that. Sa kaklase ninyo, sino rito mga estudyante, taas ang kamay? Ayun. Sabihin mo sa kaklase mo, alam mo, huwag na yung mga marites na paninira. Yung imarites mo, alam mo, nagpabaptize ako kahapon doon sa church ng Paloko. At alam mo, ganun pala pag tumanggap ka pala sa Panginoon, yung ating palang mga pangalan ay isusulat doon sa aklat ng buhay. Ganun yung pagchichismis, mga kapatid. I-chismis natin yung kabutihan ng Diyos. I-chismis natin yung kung paano, mga kapatid, na ikaw ay tinawag ng ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ni Lord.
Hello? Tinawag ba kayo? Okay, tinawag. Kailangan may confirmation. Tinawag ka talaga ni Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, ikaw na tinawag ng ating Panginoon, Jamie, anak, meron akong papagawa sa iyo. Ang ating Panginoon, alam niya, pinili ka niya, at mabusisi, mga kapatid, ang pagpili sa iyo. Hindi basta-basta ang pagkapili sa iyo ng ating Panginoon. Bakit? Idadaan ka sa apoy ng pagsusuko. Hello? Ang tinawag ng Panginoon talaga, yung idinaan ka sa apoy ng pagsusubo, pumayag ka. Kasi doon matitest kung anong klaseng Kristiyano ka. Kung tatagal ka ba o hindi. Amen. Praise God. Hallelujah. Hayaan lang natin ang pagsubok. Kakambal na ng buhay ang pagsubok. Ha? Hello? Parang ayaw nyo yung kakambal nyo. Alam nyo ba, walang tao na walang pagsubok. At habang nabubuhay ka, mayroong pagsubok. Kaya kailan mawawala yung pagsubok? Kailan mawawala? Pagpatay na. Gusto niyo bang mamatay na? Para wala nang pagsubok. Di ba mga kapatid? Walang tao, walang pumunta rito sa church na walang pagsubok. Sino rito ang dumalo sa church may pagsubok? Ha? May pagsubok. Kaya anong reason bakit tayo nandito? Hihingi tayo sa Diyos ng kalakasan para harapin yung mga pagsusubok. Hello? Bakit tayo nagpupumilit, nananatili, dumadalo sa gawain ng ating Panginoon? Dahil mayroong demonyo. Hello? Mayroong demonyo. Totoo ang demonyo, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng talino, wisdom, knowledge, and understanding mula sa ating Panginoon. Hello? Hallelujah, hallelujah. Palakpak muna sa ating Diyos. Hallelujah. Ulitin ko mga kapatid, ang isang tao na namatay, ang kanyang katawan, hello, ang inyong mga iniingatan na mga pagmumuka, na kung ano-anong sinasalpak nyo dyan sa mga mukha ninyo, balang araw mga kapatid, yan ay pupunta sa lupa at kakainin ng mga uod. Ha? Hello? Yung masyado kang ingat na ingat, yung bang masyado kang nag-gym ka pa, talagang gusto mo na magkaroon ka ng 8 packs, mga kapatid, sa katawan. Gusto mo, mga kapatid, yung nagda-diet ka, and yet, mga kapatid, your body is subject to rot, yung mabubulok. Mabubulok ito, mga kapatid. Pero alin sa katawan mo, pag yan ay namatay, ang hindi mabubulok? Ang kaluluwa mo. Babalik yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. At iyan ang hahatulan ng ating Diyos. The question is, ano ang naging contribution mo habang nandito ka? Amen. Ano naging contribution mo? Pinakain mo ng pinakain ang physical being mo. Umaga, tanghali, gabi, merienda 2 beses, alas 9, alas 3. May midnight snack pa, mga kapatid. Kain. Tumataba ka. Pansinin niyo yung mga katabi niyo kung tumataba na. Sabihin mo, mag-fasting ka. Hello, Mr. Fasting. Ha? Pag tumataba ka na, at talagang nakikita mo, mga kapatid, na parang hindi na ata kumakasya yung pantalon, maigsi na yan, yung ang iyong damit ay talagang nagre-reklamo na, mga kapatid, at wala kang ibang iniisip, kundi pumunta doon sa balay, ukay, lalamot, paanoin mo lalamot kay kabinet mo, lagyan mo na naman ng mga bagong set ng damit, mga kapatid. Sa mga young people natin, nakabili uli kami pang ukay. Mamaya mag-ukay uli kayo. Pero this time may bayad na. Totoo yung mga young people, na nakarang linggo,
May mga maliliit kasi sila, very petite. Yung alam niyo, sobrang liit ng kanilang mga bewang at ako'y inggit na inggit. Kasi magaganda yung mga palda, hindi kasya sa akin. Hindi kasya, sa kanila lang kumasya. So, sa worth ng 10 piso, napasaya mo yung mga young people. Kaya kayo, kung meron kayo napunta kayo ng ukay-ukay, mag-isip naman kayo, uy, bagay ito kay sister. Bagay ito kay brother. Mag-isip din kayo pag nasa ukay kayo, hindi rin yung sarili lang ninyo, ay ito, yung gusto ko sa akin. Isipin nyo rin mga kapatid, may mga kapatiran na mabigyan mo ng something mga kapatid. Amen? Ay galak na galak na. Amen ba mga kapatid? Praise God. Ba't tayo napunta niya sa damit? Okay. So, kapag ikaw ay, hallelujah, pinapakain mo ang iyong kaluluwa, may vitamins ka sa katawan mong physical, itong physical mo, binavitamins mo, may vitamin A, B, C, D, E, F, G, Centrum, A to C na lang ang inumin mo. Binavitamins mo yan. Dahil gusto mo, yung bang ang kutis mo, maganda, maganda pa rin ang paningin mo, etc. Pero kumusta yung kaluluwa mo, binavitamin mo ba yan? Hello, may vitamin din ang kaluluwa, mga kapatid. Kailangan nanonourish yung ating mga kaluluwa. Hindi lang puro yung physical natin ang pinatataba natin. Kaya nga mga kapatid, yung old nature, bumabangon yan. Bakit? Kasi kinukulang tayo sa disiplina sa fasting. Pag ikaw ay Kristiyano, naniniwala ka sa ating Panginoon mga kapatid, kinakailangan samahan mo ng pag-aayuno. Hello? Isa po yung kailangan ng isang believer para po tayo ay magdisiplina. Bago ka sakmalin ng kaaway o ng demonyo, ikaw muna mga kapatid ang mauna na sumakmal sa mga kaaway ng kaluluwa mo. Hello? Praise God. We should have a regular fasting. Yung iba takot-takot. Sanay sa pagkain. Yung ba pag hindi kumain ng isang meal, parang matutugas na. Yung isa pa lang yan, yung mula 6 o'clock hanggang 12 o'clock o 1 o'clock o 3 o'clock mga kapatid. Parang hihimatayin na mga kapatid. Yung para bang alam niyo yung mga kapatid, yung nahihilo na, yung hindi na alam ang gagawin. Pero alam niyo, when you are determined to do it, kapag determinado ka, gusto mo talaga gawin, hindi mo mararamdaman ang gutom. Totoo ito mga kapatid, hindi mo mararamdaman ang gutom dahil yung focus mo ay nandun sa pang-eternal mga kapatid. Hindi lang doon sa pang-temporary, pero yung eternal ang iniisip mo. Hindi mo mararamdaman ang gutom. Why? Because ang ating Panginoon, pag nakita niyan determinado ka mga kapatid, He will do something na hindi mo inaakala na gagawin ng Diyos. That is a sacrifice. Sakripisyong mag-fasting mga kapatid. In order to know His will. Ano ba ang kalooban mo, Panginoon, sa akin? Not my will, Lord, but yours will be done. So, hindi yung kalooban natin. Mag-fasting tayo if you want to know His will. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. When a person died, mga kapatid, itong kaluluwa na meron sa atin, praise God, ito po mga kapatid, ay very precious ang ating kaluluwa. Bakit napaka-precious nito? Imagine, ang Diyos natin at ang demonyo after sa kaluluwa mo. Hello? Dalawa sila na after sa kaluluwa mo. Ang Diyos natin at ang demonyo. They are after to your soul. The question is, mga kapatid, praise God, hallelujah. Ayaw natin sa kaaway. Gusto natin sa Panginoon. Pero meron tayong gagawin. Kung gusto natin mga kapatid, na talaga nasa panig tayo ng ating Panginoon, may gagawin tayo. The devil is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Alam ng kaaway kung sino yung mahina.
Alam ng kaaway, mga kapatid, kung ikaw, mga kapatid, ay nanlalamig na sa paglilingkod sa Panginoon. Alam na alam niya yan. Ha? Di ba naalala niyo yung mga previous kong turo? Kapag ikaw ay laging mainit sa presensya ng Diyos, the enemy will not be able to touch you. Bakit? Mayroong kang apoy sa palibot mo. May apoy. Hindi ka basta-basta magagalaw ng kaaway. And that is what the enemy is aftering. People who are not on fire with God. Pag nakikita na niya, nanlalamig ka na. Yung malamig ka na, yung hindi ka na umaattend sa church, yung hindi ka na nagpe-pray, mga kapatid, nanlalamig ka na niyan. So, kinakailangan, palagi po tayo na magsikap na tayo po ay laging puspusin ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba? Totoo ang kaaway. Hindi po ito biro. Ang langit ay totoo, ang impyerno ay totoo din. Kaya sa mga kapatiran na tumanggap sa ating Panginoon, praise God, humabol po kayo sa grasya ng Diyos. Imagine, mga kapatid, araw-araw nang lumilindol. Araw-araw na ito na nangyayari. It is a connection, mga kapatid. Ang isang babae na buntis at manganganak, dahil ako naranasan ko, mga kapatid, na manganak. Sa umpisa, mga kapatid, ang babae makakaranas sa sakit. Amen? Yung pain. At yung pain na ito, mga kapatid, is kung sino rito yung mga nag-menstruate, yung mga nag-menstruation, naramdaman niyo yung pain, di ba? Masakit. Ha? Ang sakit ng manganganak is 100 times. 100 times ang sakit. Uy, natakot na yung iba. Ha? Takot na yung iba. Hindi na ako mag-aasawa. Totoo ito, mga kapatid. Ang sakit ng tao na manganganak, mga kapatid, ang labor pain, ito yung pinakamasakit sa lahat. Kasi, hindi mo talaga siya ma-explain yung sakit. Ha? Yung bang sinasabi mo, ayoko na! Last na talaga to! Yung last na, 10 na pala yung nakalipas. Mga kapatid, 10 na pala yung nilabas, tapos lagi mong, ito yung mga nganak kasi nasabi mong, Lord, ayoko na. Ayaw mo kasing tigilan. Kapatid, yung pain kasi, sa umpisa, yung interval, let's say yung interval, yung pagitan. Yung pagitan ng sakit, mga kapatid, let's say sumakit. Ang kasunod niyan, after 5 minutes, sasakit ulit. Okay? Tapos, habang bumababa yung bata, mga kapatid, habang bumababa yung baby, mga kapatid, sa sinapupunan ng nanay, lalong mas intense yung sakit. Ha? Imbis na 5 minutes yung interval, o yung pagitan, naging seconds na lang. Ha? 2 seconds, 3 seconds, hanggang sa talagang hindi, talagang yung sakit talaga, mga kapatid, is unbearable. Hindi mo talaga kaya. Ganon din sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung noon, ang lindol, mga 2 years ang lumilipas, yung lindol, dito mga recently, yearly, ngayon, araw-araw, mga kapatid, ang lindol. Lumindol, mga kapatid, sa Cebu. Lumindol, mga kapatid, nagsagutan yung lindol. Lumindol sa Myanmar. Lumindol, mga kapatid, sa Baguio. Maya-maya, pumunta ng Indonesia. Kung saan-saan na si lindol. Ganon ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sino rito natatakot na? Nakita niyo yung lindol? 7.6? Cebu? 7.6 tama? 7.4? Davao pala? Davao, okay. 6.9 sa Cebu. Okay. Tingnan niyo yung intensity. Grabe, mga kapatid. Na talagang, yung grabe talaga. At ayaw natin niyang maranasan. Dahil ako mismo, mga kapatid, way back July 16, 1991. That was 1991, mga kapatid.
ay talagang grabe mga kapatid. Hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung ilan yung intensity nun. Pero, nakakatakot. So, sa atin po mga kapatid na narito, at nai-experience na yun lindol, you never know, baka, hindi mo alam, baka mamaya, bukas, sa makalawa, maranasan, yung mga lindol na yan. Yan po ay araw-araw na lindol. So, ibig sabihin mga kapatid, ang sabi ng Biblia, huwag tayong magulumihanan, huwag tayong mag-worry. Ibig sabihin lang nun, nalalapit na ang iyong katubusan. Darating na ang ating Panginoon. When you see all these things, sabi ng ating Panginoon, rejoice, be of good courage, because your redemption draweth nigh. Malapit na mga kapatid. Amen? Praise God. Excited na ba kayo? Parang hindi kayo excited. Sabi mo siguro, Lord, gusto ko pang maging teacher 4. Gusto ko pang maging principal, Lord. Ha? Huwag na kayo mag-principal. Mag-principal sponsor na lang kayo pag kinasal si Pastor Alex. Ha? Mag-principal sponsor na lang kayo. Ha? Kapatid, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sa atin, huwag tayong matakot. Dahil nakapractice na yan, nasa hula na yan, mangyayari talaga yan. Pero ang kailangan, hindi tayo nananakot, pero ang gusto ng ating Diyos, maghanda tayo. Maging ready tayo. Anytime na dumating siya, nakahanda tayo. Anong ihanda natin? Iayos natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Iayos natin yung buhay Kristiyano natin. Hello? Iayos na natin yung ating mga ginagawa natin, yung priority natin mga kapatid sa buhay. Ano bang pinaprioritize pa natin mga kapatid? I-priority mo lalo ang ating Panginoon. Watch and pray. Watch and pray. Yan ang lagi sinasabi ng ating Diyos. You need to watch and pray. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, hallelujah. Tayo po mga kapatid ay tinatawag na sa akin, sa mga believers, we are the so-called the ambassadors for Christ. Ano ba yung ambassadors for Christ? Alam niyo mga ambassador? Ambassador ng Pilipinas, ambassador ng Amerika. Pag sinabi kang ambassador, you are representing the country. Hello? You are representing the country. Ibig sabihin mga kapatid, praise God, pag ambassador ka, alam mo makipag-communicate. Ha? Alam mo kung paano iayos yung mga bagay-bagay. Mahinahon ka, kalmado ka. Hello? Tayo po mga ambassadors ng ating Panginoon. And there are times that we fail the Lord in this matter. Bakit? Kasi we don't know how to be an ambassador for Christ. Pag sinabing ambassador ka mga kapatid, you are not denying Jesus Christ. Na pag napunta ka sa ibang lugar mga kapatid, ay, hindi ako born again dito. Hindi ako born again dito. You are denying Jesus Christ. Pupunta ka mga kapatid sa mga lugar mga kapatid na dapat wala ka doon. You are not representing Christ. Matagal na tayong Kristiyano and yet mga kapatid, wala tayong naaakay. Wala man lang tayo mga kapatid na masasabi mga kapatid na mayroon na akong bunga para kay Lord. Ano yung bunga? Ito yung inalagaan mo na. Ito yung masasabi mo na sinasabi mga kapatid ng Proverbs na siya na nag-akay o nagwiwi ng kaluluwa ay matalino. Isang araw mga kapatid, ako po ay nag-check ng mga gamit-gamit mga kapatid sa cabinet. At ako po mga kapatid, yung mga sulat namin mag-asawa, yung mga sulat namin, mga love letters, yung mga love letters namin mag-asawa, during that time na nasa abroad kami, nasa abroad ako at ang asawa ko nandito, vice versa, nandito ako, nandun siya, naipon ko yung mga sulat. Ang daming sulat mga kapatid. At sa mga sulat, napansin ko mga kapatid, may 3 sulat na nakasobre na binuksan ko. At ang 3 sulat na ito mga kapatid ay galing sa mga inakay ko kay Kristo.
At ang mga sulat na yon, it gives me an encouragement. Dahil sa sulat na yun, mga kapatid, nabasa ko na sinasabi ng mga batang ito during that time, Nay, salamat dahil ipinagamit mo ang buhay mo kay Kristo. Kasi nai-enjoy ko ngayon, Nay, kung ano yung natutunan ko sa salita ng Panginoon. That was a long time ago, mga kapatid. Ang sulat ay 2002. Sino rito pinanganak na ng 2002? Ayun, 2002. Ang tagal na ng mga sulat, mga kapatid. I almost wanted to cry. Bakit? Kasi hindi nagbago. Dahil yung puso ko nasa kaluluwa pa rin. Amen? I keep on trying na hanggat maaari ma-encourage yung nanghihina. I kept on trying, mga kapatid, na hanggat maaari, mga kapatid, mawarningan yung mga kapatiran. Still the same, mga kapatid. At iyon yung pinapanalangin ko. It is not because of the offerings and the money. What is that for, mga kapatid? Kung impyerno naman ang bagsak ninyo. I'd rather, mga kapatid, hallelujah, to give myself to God. May offering o wala, mga kapatid, masaya ako. Bakit? Kasi nagampanan ko yung trabaho ko sa ating Panginoon. Witnessing and to value a soul, mga kapatid. Mga kaluluwang nanghihina, pinalalakas mo. Mga kaluluwa, mga kapatid, na wala nang matagpuan, na hindi nila alam kung ano yung katotohanan, pero nagpapagamit ka sa Diyos. Hallelujah. You will treasure them, mga kapatid. They are like a precious stone in the sight of God. Yung wala ka ng time, pero ibibigay mo pa sa kanila. Yung talagang, mga kapatid, na yung pain nila, pain mo rin, mga kapatid. Hallelujah. There is something, mga kapatid, that you are valuing a soul. Binavalue mo sila. Bakit? Kasi kaluluwa yan. Mahal ng ating Panginoon ang mga kaluluwa. Amen. Hallelujah. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Remember, nandito kayo ngayon. Pero hindi ko alam kung sino rito talaga yung magpapatuloy hanggang kamatayan. Marami nang pumasok dito at mayroon ding mga lumalabas. Pero mapalad yung mga nananatili sa ating Panginoon. Huwag tayong tatalikod, mga kapatid. I've been serving the Lord, mga kapatid, for almost 30 years. Pero tinag ako, mga kapatid, yung mindset ko, Lord, kahit anong mangyari, Panginoon, susunod ako. May pagpapala, walang pagpapala, mga kapatid, still, susunod ako. Kasi hindi po batayan, mga kapatid, hindi iyon ang magiging natin, kundi yung pag tayo namatay, mga kapatid, ano yung nagawa natin sa ating Panginoon. Nakapag-akay ba tayo? Nakapag-encourage ba tayo? Nagawa ba natin yung gusto ng ating Panginoon? Na-please ba natin ang Diyos? That is the big question, mga kapatid. Na-please ba natin ang ating Panginoon? O madalas, nag-displease natin siya. Mas madalas, mga kapatid, ang ating Panginoon nakatingin lang sa atin, anak, kailan ka magpapagamit? Anak, yung ibinibigay ko sa iyong buhay, nagagamit mo ba para mag-witness? Anak, yung bang mga resources na binibigay ko sa iyo, nagagamit mo ba yan sa gawain? Church, hallelujah. I've already tasted the goodness of God. Tatikman ko yan, mga kapatid. At ang tinitignan ng Diyos, yung determinasyon mo.
Yung determination mo mga kapatid, ang susukatin ng Diyos sa'yo. Na kahit nahihirapan ka, napapagod ka, nandyan mga kapatid na wala kang tulog, iniisip mo kung ano ituturo mo, iniisip mo mga kapatid kung ano na naman yung ihanda mo, iniisip mo mga kapatid sino yung nangangailangan, sino yung nangangailangan ng prayers, papagod ka ng madaling araw. Church, ang buhay Kristiyano is full of determination. Titingnan ka talaga ng Diyos dyan. And as I walk with God, mga kapatid, praise God, hallelujah, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon for the strength that He is giving still sa aming mag-asama. In our age, mga kapatid, pagod, nandyan mga kapatid na gising ka pa, madaling araw, keep on praying mga kapatid, but God is faithful. He is faithful. Kung gaano kang nagtatapat sa ating Panginoon, mas higit ang katapatan niya na ibibigay sa atin. Amen? Praise God, hallelujah. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Church, life is too short. Napakaigsi ng buhay. At huwag mong sayangin yung buhay na binibigay niya sa iyo araw-araw. Huwag mong sayangin yan mga kapatid. Kung na meron pagkakataon na sharean mo mga kapatid, ang mga kaklase mo, kapitbahay mo, gawin mo na. Para walang sisingilin ang Diyos sa atin. Wala siyang sisingilin sa atin. Hallelujah. The value of soul that cost the life of Jesus, ganyan tayo. Napaka-expensive natin na napababaan natin ang Diyos mula dun sa trono niya mga kapatid para ikaw at ako ay magkaroon na ng kaligtasan. Imagine yung Diyos na may-ari ng lahat. May-ari ng buwan, may-ari ng mga bituin, may-ari ng araw, lahat na nakikita mo sa Panginoon, lahat yan. Pero bumaba siya. Nag-alay siya ng buhay para sa atin. Inalay niya yung dugo niya mga kapatid para ikaw at ako ay matubos at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Yung mga kasalanan, iwasan na natin yan mga kapatid. Yung pleasures of sin, hallelujah, iwasan na natin yan mga kapatid. Hallelujah! Yung judgment mga kapatid ay nagkakaroon ng delay. Nadidelayed yung judgment, mga kapatid. Nadidelayed, mga kapatid, because of the grace. Yung grasya, mga kapatid, nagpapatuloy. Imagine, mga kapatid, araw-araw nang lumilindol. It's a warning sign, mga kapatid. Abutin natin yung mga mahal natin sa buhay. Church, mas lalo nakakalungkot. Yung makita mo, mahal mo sa buhay mo. Hindi nakasama. Bakit? Kasi tahimik ka. Hindi mo man lang masabi, Nay, masarap pala maging Kristiyano. Alam niyo mga kapatid ko, I kept on praying for them. Huwag tayong magsawa kahit nakikita natin parang hindi sila nagbabago, pero sa umpisa na ginawa mo na nalaging ka, pinag-pray mo ang pamilya mo, kumikilos ng Diyos niya. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. You have to decide now. You have to decide now, mga kapatid. Hallelujah. May mga bagay na there's something that is missing, mga kapatid. When you don't attend the church services, mga kapatid, sa puso mo parang may kulang. Amen? Yung mga new converts natin dito, di ba? Ilang Sundays na kayo nakaka-attend? Probably mga isang buwan na. Okay? Pero still, parang kulang pag hindi tayo nag-attend, mga kapatid, ng fellowship. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, sa ating mga kapatid, we need to start now to decide na tayo po, mga kapatid, ipaggamit na natin ang ating buhay. Time is running out. Time is running out. Hello, sa mga may pamilya dito,
May mga magulang kapatid na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, sabihan po natin sila. Huwag tayong mahiya mga kapatid, kung pwedeng kulitin na natin sila. Dahil nabibilig mga kapatid yung pagbalik ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. God's heart's desire is to have a good relationship. A good relationship mga kapatid. Ngayon na po yung tamang panahon para mag-start na po tayo na iayos natin yung relationship natin sa ating Panginoon. You're prioritizing something mga kapatid that is nonsense. Walang kakwenta-kwenta. Baguhin na natin yung mga priorities natin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand mga kapatid? God never hid the fact that when you follow Christ, you will suffer. The spiritual suffering mga kapatid,